Iniwan si Althea ng kasintahang si Eugens dahil sa kagagawa ng sarili niyang pamilya. Pero pinuntahan niya pa rin ang nobyo sa mansyon ng mga ito at sinabing buntis siya. Ngunit hindi ito naniwala, bagkus pinagtabuyan lamang siya nito. Dahil sa nangyari, umalis si Althea at nilisan ng syudad para manirahan sa isang probinsya kung saan niya makakalimutan ng lahat. Matapos ang 6 na taon, muli silang magtatagpo ni Eugens dahil sa viral video ng kanyang anak. At ang mas nakakagulat pa, ang lalaki mismo ang nagpakilala sa sarili nito bilang ama ng bata. Maniwala ka sa akin, walang nangyari sa amin. Hanggang makalabas ng bahay nila, habol-habol ni Althea ang nobyo. Gusto niyang magpaliwanag dito na walang katuturan ang nakita nito. Na nagulat na lang din siya nang magising, nakatabi niya si Ren sa kama, habang nakatingin sa kanilang dalawa ang nobyo. And you think I will believe you pagkatapos makita ng dalawang mata ko? Ganyan na rin ang sinabi ng ex ko sa akin. Galit na sigaw nito sa kanya. Sinubukan niyang hawakan ng nobyo, pero tinabig lamang nito ang kamay niya. Mahal kita, Eugens, alam mo yan. Mahal na mahal kaya hindi kita magagawang lukuhin. Anya sa lalaki, pero mahina lang itong natawa sa kanyang sinabi. Kaya hindi mo magawang iwan ng magulang mo? Para hindi rin matapos ang relasyon niyo ng lalaking yon? Hindi pa nga siya lumalabas sa bahay niyo. Ibig sabihin, malapit siya sa mga magulang mo. Tumulo na ang luha mula sa mga mata ni Althea. Hindi siya makapaniwalang ayaw siyang paniwalaan ng nobyo. Wala akong ibang pinagsukuan ng sarili ko bukod sa iyo, Eugens. Ikaw lang. Mahina itong tumawa. Ako nga lang ba? Mabilis siyang tinalikuran. Binilisan ng lakad. Pinaharurot nito ang kotse paalis. Puno ng galit na pumasok si Althea sa loob ng kanilang bahay. Anong ginawa niya? Tanong niya sa mga magulang na pinagsisilbihan si Renz. Althea, lumapit sa kanya ang lalaki. Pero nang tuluyan itong makalapit, malakas niya lang itong itinulak. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Alam mo naman na may boyfriend ako. Pero bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagpagamit sa mga magulang ko? Lumuluhang tanong sa kausap. Hindi naman ito nakasagot pero ang mga magulang niya ang sumagot sa tanong niya. Dahil alam niyang siya ang para sa'yo, anak. Ang lalaking yun, ilalayo ka lang niya sa amin. Si Renz hindi. Bagkus susuportahan niya kami pati ng tatay mo. Napakuyomang kamao ni Althea dahil sa narinig. Hindi niya pinansin ang mga magulang. Nagdiretso siya sa loob ng kanyang kwarto at doon nagkulong. Nagsipatakan ng kanyang mga luha. Nasira ang maganda niyang relasyon sa nobyo dahil sa kanyang mga magulang at sa lalaking kinasangkapan ng mga ito. Anong klase silang mga magulang? Bakit ayaw ng mga ito na maging masaya siya kasama ang lalaking mahal niya? Dahil ano? Natatakot silang wala nang mahitapa sa kanya? I'll go with you in States. Agad na sabi ni Eugens pagdating sa kanilang mansyon. Gulat na gulat ang kanyang mga magulang at ang kapatid sa naging desisyon niya. Paano ang girlfriend mo? Tanong ng ate Yara niya pero walang naging sagot si Eugens. Basta na lang itong naglakad patungo sa hagdanan. Naiwan tuloy na puno ng pagtataka ang pamilya ng binata. Paano ang girlfriend niya, ma'am? He loves her so much, di ba? Si Yara sa mga magulang ni Eugens. It's your brother's decision, Yara. Aren't you happy na makakasama natin siya? Hindi nakasagot ang babae, pero ang iniisip lang naman niya ay ang girlfriend ng kapatid. Paano na ito? Kinabukasan, maagang nagising si Althea, pero iba ang kanyang pakiramdam. Nahihilo siya at parang may kung anong kakaiba sa katawan niya. Habang naglalakad papunta sa kusina, bigla siyang napatakip sa kanyang bibig at mabilis na tumakbo papunta sa banyo. Suka siya ng suka. Nanginginig ang tuhod niya habang nakayuko sa may toilet. Anong nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili. Habang nagpapahinga, bigla niyang naalala na ilang araw na pala siyang delay. Kinabahan siya bigla. Hindi kaya buntis ako? Kahit natatakot, agad siyang nagbihis at lumabas para bumili ng PT sa butika. Hindi siya mapakali habang pauwi. Pagkadating sa bahay, agad siyang pumasok sa banyo at iyon ay ginamit. Kinakabahan siya habang hinihintay ang resulta. At nang makita niya ang dalawang guhit, buntis ako. Bulong niya habang napaupo sa sahig. Napaluha siya.
Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya dahil hindi maganda ang sitwasyon nilang dalawa ni Juhens. Paano niya sasabihin sa lalaki? At kung sasabihin niya, maniniwala kaya ito? Ngunit hindi niya naman malalaman kung hindi niya susubukan. Kinabahan siya, natakot, pero may maliit na parte sa puso niya ang natuwa. Pero mas nangibabaw ang pangamba, lalo na sa magiging reaksyon ni Juhens, lalo pat mayroon nga silang hindi pagkakaintindihan. Pero kailangan niya itong sabihin dito. Hindi siya nagsayang ng oras. Kahit hindi siya sigurado kung tatanggapin siya ni Juhens, naglakas loob siyang puntahan ito sa mansyon nila. Pagdating sa gate, pinigilan siya ng gwardya. Bawal pumasok. Pakisabi kay Juhens na si Althea to, importante lang to. Maya-maya lang ay lumabas ang katulong. Pinapapasok daw siya ni Juhens. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, nakita niya si Juhens sa sala. Nakaupo ito at may hawak na cellphone. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ng lalaki. Mabilis siyang lumapit. Juhens, buntis ako. Sino nga man yan? Ako ba ang lalaking yun? Pero napangisi lang si Juhens. Paano ako maniniwala? Baka ang lalaking yun ang ama ng dinadala mo't hindi ako. Nanggilid ang luha ni Althea. Sa'yo ko lang sinuko ang sarili ko. Mahal kita, Juhens. Bakit ba ayaw mo kong paniwalaan? Ang mga magulang ko ang may pakana ng lahat ng yun. Wala akong pakailam, umalis ka na. Hindi ako ang ama niyan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Althea. Umalis ka na! Sigaw ni Juhens. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Althea habang palabas ng mansyon. Hinawakan niya ang tiyan niya. Huwag kang mag-alala, anak. Kung ayaw maniwala sa akin ng ama mo, bubuhayin kita ng mag-isa sa abot ng aking makakaya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, wala doon ang kanyang mga magulang. Inaasahan na ni Althea. Siguro ay may binigay na pera dito si Renz na nilulustay na siguro ng mga ito. Nag-impake siya ng konting gamit, ilang damit, tuwalya, sabon at perang naipon niya. Isang bag lang ang dala niya. Wala rin siyang tsak na pupuntahan pero alam niyang kailangan niyang lumayo. Sumakay siya ng bus patungo sa isang probinsya. Habang nasa biyahe, nakatingin lang siya sa bintana. Malayo na ang nilakbay niya. Habang papalayo sa syudad, parang pakiramdam niya, unti-unti siyang nakakahinga. Pagkababa sa isang bayan, naghanap siya ng matitirahan. May nahanap siyang mumurahing paupahan. Hindi ganun kalaki, pero sapat na para sa bagong simula. Kinabukasan, naghanap siya ng trabaho. Nag-apply siya sa isang karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Tinanggap naman siya. Maliit lang ang sahod pero ayos na. Kahit mabigat ang tiyan niya, tiniis niya ang pagod. Nagtrabaho siya buong araw. Pag-uwi niya sa gabi, humiga siya at hinaplos ang tiyan niya. Anak, sorry kung ganito lang ang kaya ni Mama. Pero gagawin ko ang lahat para sa'yo. Lumipas ang mga linggo, unti-unti na siyang nasanay sa bagong buhay. Natuto siyang mamalengke mag-isa, magluto at magtipid ng pera. Bumili din ng vitamins at gatas para sa pagbubuntis niya. Wala siyang kaibigan sa lugar na yon, pero mababait naman ang ibang tao. May isa pang tindera sa palengke na minsan ay kinakamusta siya. Buntis ka? Ikaw lang mag-isa? Tanong nito minsan. Tumangulang si Althea. Opo. Ang tapang mo. Kaya mo yan. Basta wag mong pababayaan ang sarili mo. Salamat po. Gabi-gabi, palaging ganun ang routine niya. Magtatrabaho sa umaga, magpapahinga sa gabi, at kakausapin ang sanggol sa loob ng tiyan niya. Magiging masaya rin tayo, anak. Tiwala lang, kahit malayo tayo sa lahat, hindi tayo nag-iisa. Nandito si Mama para sa'yo. Habang patuloy ang buwan ng kanyang pagbubuntis, lalong tumitibay ang loob ni Althea. Marami mang nawala sa kanyang pagmamahal, pamilya at tiwala, ngunit may isang bagay siyang napanatili. Pag-asa, at sa maliit nilang mundo, siya at ang kanyang anak ang magkasamang lalaban sa buhay. Habang si Juhens ay nasa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Sa totoo lang, sumama siya dahil nais niyang makalimot. Pero tila ba, wala ring naitulong ang pagpunta niya doon. Nakita niya kasing unti-unting nagkakaroon ng sariling pamilya ang kanyang ate Yara. Kasal na ito sa lalaking mahal nito. Magkakaanak na rin ng dalawa.
habang siya'y malungkot pa rin at hindi makamove on sa babaeng minahal niya lang naman ng buong buo. Yuhens, pwede mong sabihin sa akin, bakit nga kayo naghiwalay ng girlfriend mo? Nasa may terrace si Yuhens nang bigla na lang dumating ang kanyang ate Yara. Umupo ito sa kaharap niyang upuan. Pero wala siyang naging sagot, nakatingin lang sa kawalan. Hinawakan ng baso na may lamang alak at takmang iinumin na sana iyon pero inagaw ng kapatid niya. What's wrong with you? Galit na tanong ni Yuhens sa kanyang ate Yara. Are you shouting at me now? Hindi ito makapaniwala na nagawa siyang sigawan ng mahal na kapatid. Bakas na bakas ang pagkagulat sa mga mata nito. Bakit kailangan mo pang tanungin ang tungkol doon? Balik niya sa nakakatandang kapatid. Because I'm worried about you. Gusto kong malaman kung ano bang nangyari at ba't nagkakaganyan ka. Kasama ka nga namin pero hindi naman maramdaman. Palagi ka na lang nag-iinom, nagkukulong sa kwarto. Hindi mo man lang ba naisip na nag-aalala kami sa'yo? O sadyang wala ka lang talagang pakailam sa amin na pamilya mo? Hindi agad siya nakasagot. Inis na tumayo ang kapatid niya. Fix yourself. Hindi ikaw ang Yuhens na kilala ko. Tinalikuran na siya nito. Mahina na lang na napamura si Yuhens. Samantala ang mga magulang ni Althea, hindi malaman ang gagawin. Lalo na ang ina nito. Wala na ang anak na bumubuhay sa kanila. Bukod pa doon, ayaw na rin silang bigyan pa ni Renz dahil nagsisisi na rin daw ang lalaki sa ginawa nito. Wala ring kwenta. Nagtagumpay na sila tsaka pa sumuko. San ba naman kasi nagpunta ang kanilang anak? Paano nila ito maipapakasal kay Renz? Mabuti pa, Dolfo. Bumalik ka na sa pagtatrabaho. Wala na tayong makain. Sabi ni Aurora sa asawa. Simula kasi nang mapatapos nito ang kanilang anak, tumigil na ang asawa niya sa pagtatrabaho at inasa na sa kanilang anak ang lahat. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Hindi makapaniwala si Aurora sa sinabi ng asawa. Nasanay na din kasi ang asawa nito sa pag-iinom-inom lang gamit ang perang sweldo ni Althea. Ikaw ang lalaki, kaya dapat ikaw ang... Hindi mo ko mapapabalik sa trabaho, Aurora. Kung gusto mo, ikaw na lang. Tsaka siya mabilis na tinalikuran ng mister. Naiwan ang ginang na napapahilot sa kanyang sentido. Hiling nito na sana. Bumalik na ang anak ng sa ganon matapos na ang kanilang problema. 6 na taon na ang lumipas. Si Yuhens na ngayon ang CEO ng kanilang malaking kumpanya. Bata pa siya para sa posisyon, pero siya ang napili ng kanyang lolo bago ito mamayapa. Bilang nag-iisa kasing anak, ayaw na ng daddy niya na maging pinuno pa ng isang kumpanya. Gusto nitong maging padre di pamilya na lamang sa kanilang pamilya. Sa loob ng kumpanya, si Yuhens ang sinusunod. Siya ang tinitingala ng mga empleyado. Ngunit isang katotohanan ang hindi alam ng mga ito tungkol sa kanilang CEO. Iyon ay ang simula nang mawala si Althea sa buhay niya. Hindi na siya muling nagkaroon ng nobya. Hindi dahil hindi siya makahanap, kundi dahil ayaw niya nang masaktan pa ulit. Para sa kanya, lahat ng babae marunong magkunwari, magpanggap at manloko katulad na lang ni Althea. Hindi ko na nga kailangan ng babae sa buhay ko. Matigas niyang sambit sa nakakatandang kapatid nang minsan siya nitong dalawin sa sarili niyang bahay. Matapos ang hindi nila magandang pag-uusap, ilang taon na ang nakakalipas. Nagkaayos pa naman ang dalawa. Pero ang naging kapalit noon ay ang pag-amin ni Yuhens kung bakit nga ba sila naghiwalay ni Althea. Pero hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Tanong ng ate Yara niya habang katabi ang anak nito na naglalaro. Mas gusto ko nang mag-isa kaysa maloko ulit. Walang emosyon niyang sabi sa kapatid. Natahimik si Yara. Alam niyang labis na nakaapekto sa kapatid ang nangyari sa pagitan nito at ng dating nobya. Pero nakita niya na si Althea noon at kahit na saglit at isang beses lang, alam niyang hindi nito magagawang magloko sa kapatid niya. Kaya nga ang laki talaga ng pagbabago sa kapatid niya. Na maging silang pamilya nito, hindi pa rin sanay. Sa loob ng opisina, halos lahat ng empleyado takot sa kanilang CEO. Hindi kasi marunong umiti si Yuhens. Hindi rin ito nakikipagkwentuhan. Ang trabaho lang ang laman ng utak nito. Good morning po, Sir Yuhens. Bati ng isang empleyado. Tumingin lang ito ng walang emosyon sa natatakot na empleyado. You're 2 minutes late. Do it again and you're fired.
Napatungo ang empleyado, kaya walang gustong lumapit kay Juhens, walang bumabati. Madalas, nasa meeting siya buong araw. Kapag wala siya sa opisina, nasa gym siya. Kapag hindi sa gym, nasa bahay. Pero kahit saan siya magpunta, galit pa rin ang laman ng kanyang puso. Isang gabi, habang nasa may teres ng kanyang kondo, sumagi sa isip niya ang nakaraan. Paano mo ko nagawang lukuhin, Althea? Bulong niya sa sarili habang hawak ang isang baso na may lamang alak. Nabuntis ka pa ng lalaki mo. Anya na medyo natawa pa. Napapikit siya. Hindi siya naniniwala hanggang ngayon. Sa tingin niya, drama lang lahat ng sinabi ni Althea noon para lang bumalik siya, para lang maligtas ang sarili sa kasalanan. Hindi ako tanga para maniwala na akin ang batang yun. At baka nga hindi ka talaga buntis. Gusto mo lang akong lukuhin. Galit ang nangingibabaw sa kanyang puso. Wala siyang pakailam kung nasan man ngayon si Althea. Para sa kanya, tapos na ang lahat sa kanilang dalawa at hindi niya nahahayaan pang maulit ang pagkakamali noon. Kahit may mga babaeng nagkakagusto sa kanya, mga empleyada, kliyente, anak ng mga may-ari ng negosyo, lahat ay tinatanggihan niya. Sir, iniimbitahan po kayo ni Miss Clarice sa birthday niya. Important client po siya. Sabi ng assistant ni Juhens. Sabihin mo busy ako. Pero sir, sabihin mo ayoko. Walang sino man ang kayang baguhin ang desisyon ni Juhens. Kung sinabi niyang ayaw niya talaga. Minsan, dumalo pa nga ang ate Yara niya sa kanyang bahay, kasama ang asawa at anak nito. Juhens, sa susunod ikaw naman ang dumalaw sa pamangkin mo. Wala ako sa mood. 6 na taon ka ng ganyan, kahit sa pamangkin mo lang. Lalaki yung anak ko na hindi malapit sa'yo. Natatakot. Well, halos lahat naman pati mga empleyado mo. Paano ba naman mas malamig ka pa sa yelo? Ang ate niya na para bang naninermon. Ganito na ako ate't wala nang magbabago. Pero sigurado ka ba talagang niloko ka niya? Magkakaganito ba ako ate kung hindi? Tinalikuran niya ang kanyang kapatid at nagtungo sa kanyang kwarto. Naiwan ng ate Yara ni Juhens na napapailing na lamang. Sa gabi habang mag-isa, hindi pa rin siya matahimik. Galit pa rin ang nararamdaman niya. Galit sa pagkabigo. Galit sa babaeng minahal niya ng sobra, pero nagawa pa siyang saktan. Sa kabila ng lahat ng yaman, posisyon at respeto na meron siya ngayon, ay eto siya, hindi pa rin magawang maging masaya. Habang ang batang si Johan, nagmamadaling umuwi. Katatapos lang ng kanyang klase pero hindi siya uuwi para magpahinga lamang. Lingid kasi sa kaalaman ng nanay nito na kada umuuwi ang bata, may ginagawa itong hindi niya alam. Pagkapasok sa kanila, nagmamadaling nagbihis si Johan. Dumiretso sa kanilang kapitbahay na si Mang Tonyo na tinatawag niyang Lolo Tonyo. May tanim itong mga saging. Mabait din ito kaya naman binibigyan siya ng matanda. Isa pa, mabuting bata si Johan. Kung kaya naman marami talagang natutuwa dito sa lugar nila. Iho, pang ilang hingi mo na to sa akin. Hindi naman sa nagdadamot si Lolo Tonyo. Pero alam na ba ng mama mo ang mga ginagawa mo? Tanong nito sa bata. Natahimik si Johan. Matapos ang ilang saglit na pagkakayuko, nag-angat din ang tingin ng bata. Hindi po, pero wag niyo pong sasabihin sa kanya. O sige, hindi ko sasabihin sa mama mo. Pero palagi kang mag-iingat ha. Tutulungan ulit kita sa pagluluto. Ginulo pa nito ang buhok ng bata kaya napangiti na lang si Johan. Gusto niya lang naman makatulong sa kanyang mama. Gusto sana ni Johan na siya na ang magprito ng banana Q na kanyang ibibenta. Pero ayaw naman pumayag ni Lolo Tonyo niya. Ayaw kasi nito na matalsikan siya ng mantika. Tumulong na lang siya sa paglalagay ng stick. Madami din itong maibibenta mo. Ngiting sabi ni Tonyo sa bata. Bibigyan ko po kayo. Hindi na kailangan iho. Bago umuwi ang mama mo dapat nakauwi ka na rin ha. Tumangulang si Johan. Dala ang Tupperware na may lamang banana Q. Umalis ito sa bahay ni Mang Tonyo. Inaalok-alok ni Johan ang tinda niya sa bawat taong madaraanan. Ang swerte niya ng araw na yun dahil sa unang 5 inalok niya ay 5 rin ang bumili. Kaya alam niyang mauubos agad ang tinda niya bago umuwi ang mama niya galing sa trabaho. Nang araw na yon, mabilis na naubos ni Johan ang paninda niyang banana Q. Lolo Tonyo, naubos ko po agad.
Balita agad nito sa matanda na tutungo sana sa tindahan para magmerienda. Ang galing mo talagang bata ka. Tara, sumama ka sa akin at magmemerienda tayo. Sumama naman si Johan kay Mang Tonyo. Pagkagaling sa tindahan, doon sila sa bahay nito nagdiretso. Wala pa naman kasi siyang makakasama sa kanilang bahay. Iho, ang papa mo, alam mo ba kung nasaan siya? Ang nakangiting muka ng bata ay mabilis na nawala. Kapag po tinatanong ko si mama, iniiba niya po ang usapan. Malungkot nitong tugon sa matanda. Napagtanto naman ni Tonyo na dapat na hindi na ito nagtanong pa. Hayaan mo, may lolo Tonyo ka naman. Kapag wala ang mama mo, ako ang mag-aalaga sa'yo. Si Mang Tonyo ay tumandang binata at hindi nakapag-asawa. Masyado kasi itong naging abala sa trabaho noon. Nakapagpundar ng sariling bahay at paupahan kung saan umuupa sila Johan, pero wala namang pamilya at yun ang ikinalulungkot ng matanda. Mabuti na lang at may Johan na nagbibigay alo dito. Magdidilim na nang umuwi si Althea. Medyo pagod siya dahil marami talagang bumibili sa karinderya na kanyang pinagtatrabahuhan. Mula pa noon, ganun na kaya nga hindi niya inaalisan ng trabaho dahil maganda rin naman ang pasahod. Bukod pa doon, mabait ang boss niya. Maayos ang trato nito sa mga nagtatrabaho dito. Ngayon kasi, hindi na rin siya tagahugas ng pinggan, kundi tagatanggap na lang ng order. Johan nak, asan ka? Pagkapasok pa lang sa kanilang inuupahan, yun agadang sigaw ni Althea. Mama! Pumasok ang anak niya sa pinto na pinasukan niya kanina. May dala itong mangkok na may lamang ulam. Saan galing yan? Kay Lolo Tonyo po. Nandoon po kasi ako sa kanya habang hinihintay ko po kayo kanina. Tugon sa kanya ng anak. Napangiti na lang si Althea. Marami talagang may gusto sa anak niya. Kumain na po tayo, Mama. Magbibihis lang ako, nak. Sige po, maghahain na po ako, Mama. Mabilis na nagbihis si Althea sa loob ng maliit nilang CR para hindi na maghintay pa ang anak niya. Paglabas naman niya ng banyo, nakahain na ito. Nagawa mo na ba ang assignments mo? Opo, Mama. Tumango lang siya at tumupo na hanggang sa nagsimula na silang kumain. Hiling lang ni Althea ay sana hindi ito magbago at mapanatili nito ang pagiging isang mabuting bata. Kinabukasan, busy sa isang board meeting si Johannes. Wala namang problema sa kumpanya. Sadyang nagsagawa lang siya ng meeting upang malaman kung meron bang hindi masaya sa kanyang pamumuno. Wala namang nagsasalita ng kung ano laban sa kanya. At kung meron namang hindi masaya, malaya silang umalis sa kanyang kumpanya. Sir, may tao pong naghahanap sa inyo sa baba. Pumasok sa loob ng opisina ang sekretarya ni Johannes. Natigil siya sa pagsasalita at dito niya binaling ang atensyon. Sino daw? Ayaw po sabihin yung pangalan, sir. Kayo po ang gustong makausap. Tinapos na muna ni Johannes ang meeting, tsaka niya iniwan ng board members sa loob ng conference room. Sa loob ng elevator, tahimik lang ang kanyang sekretarya hanggang sa lumapag na ang elevator sa first floor. Nauna itong lumabas, sunod siya. Kailangan ko lang makausap ang boss nyo. Boses na tila nagwawala. Pagtingin ni Johannes, hawak ito ng gwardya. Lumapit siya sa entrance ng kumpanya. Natatandaan mo ko, di ba? Paano naman niya malilimutan ng lalaki kung ito ang kasama ni Althea na niloko siya? Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha nito dahil doon. Pero imbis na sagutin ang tanong nito, tinalikuran niya lang ang lalaki. Sabihin mo sa guard na paalisin nila ang lalaking yan kung gusto nilang may trabaho pa sila bukas. Utos ni Johannes sa kanyang sekretary. Tumango ito, sinunod ang kanyang utos. Nauna na siyang bumalik sa opisina. Wala na siyang balak na lingunin pa para makita lang ang mukha ng lalaking yun. Samantala si Renz ay natuloy sa pagwawala. Gusto niyang maitama ang pagkakamali niya nang sa ganon matapos na ang karma niya na nadadamay na rin ang kanyang pamilya. Pakisabi sa boss niyo na hindi siya niloko ni Althea. Pero hindi sumagot ang sekretarya. Basta na lang itong umalis at pinaubayan na sa gwardya ang lahat. Napilitan na ang dalawang gwardya na tutukan ng baril si Renz. Pag hindi ka pa umalis, banta ng isang gwardya. Binitiwan na nila ang lalaki dahil natigil na ito sa pagpupumiglas. Natatakot na napaatras si Renz hanggang sa tumakbo na ito papalayo doon. Habang si Johannes ay nakasandal na sa swivel chair nito.
Natapos ang araw na nagawa naman ni Yuhens ang lahat ng kanyang trabaho. Pero imbis na dumiretso sa kanyang bahay, sa bahay ng ate Yara niya nagpunta ang lalaki. "Nandyan ba si ate?" tanong niya sa katulong. "Himala, ikaw na ang bumisita sa amin." Ang ate Yara niya nakatabi ang anak habang bumababa ng hagdanan. Pero nang nakababa na sila, ay nagtago sa likuran nito ang anak at halatang takot sa Tito Yuhens. Mahina namang natawa si Yara. Tsaka ito pumantay sa anak niya. "Sweetie, hindi ka dapat matakot kay Tito Yuhens. He's nice." Pareho nitong naiintindihan ng English at Tagalog. Ganon din kapag nagsasalita, ginagamit din ng dalawang lengguwahe. "But he's always angry, Mommy." "Yuhens, kausapin mo kasi ang pamangkin mo." Utos ni Yara sa kapatid. Unti-unting naglakad palapit si Yuhens. Eto naman ang pumantay sa bata. "Hi." Bati sa pamangkin. Panandali ang nawala ang pagiging masungit nito. Tumingin si Kiara sa kanyang mami. Napangiti ang bata. Ibig sabihin lang nun, nakuha ni Yuhens ang loob ng pamangkin. Nagulat si Yuhens nang magpabuhat sa kanya ang pamangkin. Wala naman siyang choice kundi buhatin ito kaysa umiyak pa. Maya-maya pa, umuwi na ang asawa ng kanyang ate Yara. Masaya itong makita sa bahay nila ang kapatid ng asawa. "Sana lagi kang nandito para lagi ring masaya ang kapatid mo." Ani kunor kay Yuhens na napangiti na lamang. "Daddy, look!" Ngunit natigil sa pag-uusap ang mga ito dahil kay Kiara. Lumapit ang bata, dala ang cellphone nito. Ipinakita ang video na pinapanood. "Kawawa siya, Daddy. Wala siyang bahay like us. I want to give her food." Nagkatinginan si Yuhens at ang mag-asawa. "That's so nice, sweetie, pero hindi naman natin alam kung saan siya nakatira." Paliwanag ni Yara. "Sinabi naman nung nag-video, Mami eh." Tugon naman ng bata. Napailing na lang si Yuhens. "Maybe they are pretending para makakuha lang ng money." Sabi ni Yuhens sa pamangkin. "No, Tito. She's selling water po para ma-help po ang mami niya." Sagot naman ng bata sa tito nito. Natawa na lang si Yara dahil nanahimik ang kapatid niya. "Ano, talo ka ng pamangkin mo, no? Ang sama kasi ng ugali mo eh. At ang taas ng trust issue." Nakalayo na ang anak. Nagawa ng kausapin ng gano'n ni Yara ang kapatid. Bigla tuloy nagpaalam si Yuhens na uuwi na. Mabuti na lang napigilan ito ng mag-asawang si Kunor at si Yara. Kay bilis naman kasing asarin. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng klase, diretso ulit sa pagtitinda ang batang si Johan. Katulong niya ulit si Lolo Tonyo niya sa pagpe-prepare ng ibibenta niyang banana Q. Dahil sa ginagawa niyang pagbibenta, hindi na siya kailangan pang bigyan ng baon ng kanyang mama. Sinasabi niya kasi dito na may natira pa siyang baon o ipon, nang sa ganon, hindi na siya makadagdag pa sa paggagastusan nito. Habang naglalakad si Johan, marami nang bumibili sa kanya. Yung iba dahil siguro sa bata siya'y natutuwa ang mga ito. Palabati din kasi ang bata sa mga bumibili. Nakangiti rin kaya naman nakakaengganyo din talaga ang bumili. Nang biglang may tumigil na sasakyan, tatakbo na sana si Johan pero mabilis na nakababa ang may-ari noon. "Saglit lang, hindi ako masamang tao. Bibili ako ng tinda mo." Ngiti nitong sabi sabay may katabing lalaki na may hawak na kamera. "Pero pwede ba kitang kuhanan ng video?" Tanong ng babae. Kumunot ang noo ni Johan. "Bakit po?" Napangiti ang babae at tumingin sa kasama nito. "Tumutulong kasi ako sa mga katulad mo. I-video ka namin tapos kapag napanood ka ng mga tao, mas madami ang tutulong sa'yo." Paliwanag ng magandang babae kay Johan. Saglit na napaisip ang bata. "Nagsasabi po ba kayo ng totoo?" Upang mapaniwala ang bata na mabuti naman talaga ang hangarin nila, ipinakita ng dalawa ang mga nakaraang videos nila kung saan umani yun ng maraming views. Tapos ay binabalikan talaga nila ang mga binivideo nila para ibigay ang mga tulong ng mga tao. "Naniniwala ka na ba?" Natuwa si Johan sa kanyang nakita. "Sige po, payag na po ako." Sinimulan na ng babae ang pagtatanong sa bata. "Anong pangalan mo?" "Johan Ferrer po." "Ilang taon ka na at anong grade mo?" "Magsi-6 pa lang po pero grade 1 na po ako. Maaga po kasi akong pinapasok ni mama sa school." "Ang sipag mo naman. Bakit imbis na nag-aaral pagkagaling sa school, nagtitinda ka?" Malambing na tanong sa bata.
Gusto ko po kasing makatulong sa mama ko para po hindi niya na po ko kailangang bigyan ng baon. Natahimik ng saglit ang babaeng nagtatanong. Ang mama mo, nasan ba siya? Anong pangalan niya? Nagtatrabaho po siya tapos maggagabi na po siya palagi umuwi dahil dun. Althea Ferrer po ang pangalan niya. Ang papa mo, nasaan? Hindi nakasagot si Johan. Babaguhin na sana nang nagtatanong ang tanong nito pero biglang sumagot si Johan. Hindi ko po alam kung nasan siya kasi wala pong sinasabi si mama. Ganun ba? Ilan ba yung banana cue mo? Bibilhin ko na lahat. Napangiti ang bata. 6 na lang po. Mabilis na kumuha ng 1,000 ang babae sa bulsa. Inabot nito yun kay Johan na umabot ang ngiti sa tenga. Salamat po. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nakatira ng mama mo? Doon dadalhin ni Ate Aya ang ibibigay sa'yo ng mga tao. Mabilis na sinabi ni Johan ang address nila ng kanyang mama. Masaya ang umuwi si Johan, dala ang Tupperware. Mukha namang umalis ang Lolo Tonyo sa bahay nila. Kaya doon na muna siya nanatili sa loob ng inuupahan nila ng kanyang mama. Nakaupo sa kama habang hawak-hawak ang 1,000 na bigay ng magandang babae sa kanya. Pagsapit naman ng gabi, balik si Johan sa bahay ng ate Yara niya at ng asawa nito. Sumakto pa na nandoon rin ang kanilang mga magulang. Tito! Sinalubong siya ng pamangkin. Binuhat ni Johan si Kiara. Hawak ng bata ang cellphone. Nakita niya pa kung ano ang pinapanood ng bata. Yung mga bata na naman na nagtitinda na vinivideo ng mga vlogger. Wala bang ibang pwedeng panoorin? Tanong ni Johan sa kanyang ate. Wala na sa kanyang pamangkin. Yan ang gusto ng pamangkin mo. Tsaka nagpapadala talaga siya ng pera doon sa mga bata by GCash. Yung mga tira niyang baon tapos humihingi din sa amin ng daddy niya. Napatingin siya sa pamangkin. Nakaka-proud ang kabutihan nito pero hindi naman ito alam kung nagagamit ba ng tama ang perang pinapadala nito sa mga batang yun. Umaga ng araw na yun, abala si Yara sa kusina nang biglang lumapit sa kanyang anak niya. Wala kasing pasok ang bata dahil may gaganapin na meeting sa eskwelahan nito. As usual, nanonood na naman ang anak niya ng video ng mga batang nagtitinda-tinda sa daan. Mommy, look at this video po. Isinali ni Yara ang nilutong ulam sa mangkok. Ipinatong niya muna iyon sa isang tabi, tsaka tinignan ng ipinapakita ng anak niya. I want to help him, Mommy. Turo pa ni Kiara sa batang nasa video. Saglit naman na natigilan si Yara matapos makita ang mukha ng batang lalaki. Why, Mommy? Takang tanong ni Kiara. Bumalik na sa ulirat si Yara. Pinakain niya na muna ang anak at kinuha niya din muna sa bata ang cellphone para mag-focus ito sa pagkain. Muli niyang pinagmasdan ang batang nasa video. Saglit niyang iniwan ang cellphone sa sofa nila sa sala para magtungo sa isang kwarto sa itaas. Meron kasi siyang album doon kung saan may picture sila ni Johannes noong pagkabata. Maging nung baby pa ito'y meron din. Pagkatapos makuha ang picture, bumaba siya para tignan muli ang bata sa video. Pero hawak na ng anak niya ang cellphone dahil tapos na itong kumain, kaya hiniram niya yon. Nagtaka naman ang bata kaya tumabi ito sa kanyang mami. Hawak ni Yara sa isang kamay ang larawan ng kapatid habang sa kabila naman ay ang cellphone na may video ng bata na nakastop kung saan mukha nito ang nasa screen. Mommy, he looks like Tito. Napapapalakpak pa si Kiara habang naging salita ng tingin sa picture at cellphone na hawak ng kanyang mami. You can see it? Yes, Mommy, magkamukha po sila. Pinanood pa ni Yara ang kabuuan ng video. Doon niya narinig ang pangalan ng ina ng bata. Althea, yun din ang pangalan ng ex ng kapatid niya. Hindi kaya napatayo bigla si Yara. Kailangang malaman ng kapatid niya ang tungkol doon. Samantala si Johannes, paalis na ng kanyang kumpanya. Nang bigla na lamang may humarang sa kanyang sasakyan, napamura na lang siya nang ito ay makilala. Walang iba kundi ang hayop na lalaki ni Althea. What the fuck are you doing? Galit na galit niyang tanong matapos lumabas ng sasakyan. Bro, please makinig ka sa akin. Nakikiusap nitong sabi kay Johannes na walang emosyon ng muka. Shut the hell up. At tumabi ka dyan kung ayaw mong mamatay. Anya sa lalaki. Bro, hindi ka niloko ni Althea. Hindi ka namin niloko. Mahal na mahal ka ni Althea, bro. Manliligaw niya lang ako. Matagal naman niligaw bago ka pa niya makilala. Siguro hindi niya lang nasabi sa'yo
dahil tumigil naman na ako nun. Sadyang sobra ko lang siyang gusto kaya bumalik ako. Nung nakita mo nung gabing yun, walang nangyari sa amin. Alam ng mga magulang niya na darating ka, kaya pinatabi nila ako kay Althea para magmukhang may mangyari sa amin. Maniwala ka sa akin, walang nangyari ng gabing yun. Tulog lang si Althea, kaya wala siyang alam sa nangyayari sa paligid niya na tumabi na pala ako. Natahimik si Juhens. And you think, maniniwala ako sa'yo? Sabi pa niya sa lalaki, pero tuluyan na itong napikon sa kanya. Umalis ito sa pagkakaharang sa sasakyan. Lumapit ito at siya'y kinwelyuhan. Kailangan mong maniwala bro, hindi ka niloko ni Althea. Mahal na mahal ka niya. Mga magulang niyang may pakana ng lahat ng yun. Mahal na mahal ka ng girlfriend mo. Malakas na tinulak ni Juhens si Renz. Mahalaga sa akin na sabi ko na sa'yo, para matapos nang nangyayari sa akin at sa pamilya ko. Kinakarma ko bro, hindi ko magawang maging masaya dahil sa nagawa ko noon. At ngayong nasabi ko na sa'yo lahat, itama mo na rin ang pagkakamali mo. Matapos sabihin yun, mabilis itong lumakad paalis. Naiwan namang nakatayo si Juhens. Hindi niya magawang humakbang. Tila ba, natuod siya sa kinatatayuan niya. Bumalik lang din siya sa ulirat nang magring ang kanyang cellphone. Matapos makitang ang ate Yara niya ang tumatawag, sinagot niya agad yon. Ilang segundo pa nga bago may magsalita sa kabilang linya. Juhens, nandyan ka ba? Pero hindi niya ito magawang sagutin. Ang mga sinabi ng akala niyang lalaki ni Althea ang tumatak sa kanyang isipan. Tell me, nabuntis mo ba si Althea? Hindi niya alam kung bakit pero biglang kumabog ang dibdib niya dahil sa tanong ng kapatid niya. Bago pa lang sana siya sasagot pero may dinagdag pa ito. Minapanood akong video ng bata sa Facebook. Kamukhang kamukha mo ang bata. And he said na Althea Ferrer ang pangalan ng nanay niya. Mas lalong nawalan ng sagot si Juhens sa kanyang ate. Binaba niya ang tawag. Mahigpit ang naging kapit niya sa cellphone. Habang paulit-ulit na nagfa-flashback sa kanyang isipan ang sinabi noon sa kanya ni Althea. And you didn't believe her? Hindi makapaniwalang tanong kay Juhens ng kanyang ate Yara. Nasasala sila ng bahay nito. Nakatayo pa sa harap niya ang nakakatandang kapatid habang nakapamewang. Katatapos nilang ikwento dito ang lahat, pati na rin ang pagpunta ni Althea sa kanila noon para sabihin sa kanya na buntis ito pero hindi siya naniwala. After what I see, paano ko siya paniniwalaan? Balik niya sa kapatid. Nahilot nito ang sentido. Sobrang stress dahil sa kanya. Kaya lumaking nahihirapan ng anak mo. That kid who's selling banana Q is your child. He's a CEO's child, pero nahihirapan ng ganun. Mas lalo itong na-stress. Nagpalakad-lakad pa ito sa kanyang harapan. Nahihirapan ng anak mo dahil sa'yo. Dahil sa sarili niyang ama. He's supposed to live an easy life with full of things that he deserve. Pero lumaki siyang nahihirapan pati si Althea. I know it's my fault. Napatayo siya. Ayaw nang marinig pa ang mga sasabihin ng kapatid dahil sabi nga nila masakit ang katotohanan. At paulit-ulit siya noong sinasampal dahil totoo namang kasalanan niya. Kasalanan mo talaga. And now, may mag-ina kang kailangan na suyuin. You must go to them at tapusin mo na ang paghihirap nilang dalawa. Especially Althea. I can't imagine how she handled it being a single mom. Ani mo'y maiiyak na to. Bago pa may ibang sabihin ng ate niya, umalis na si Juhens. Nakuha niya na rin kasi ang address nila Althea mula rito. Ayon sa ate niya, nakuha nito yun mismo sa mismong vlogger. Hindi niya alam kung paano, pero hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon, makapag-usap silang dalawa ni Althea at makasama niya ang mag-ina dahil kailangan niyang bumawi sa mga ito. Napatingin naman si Althea sa kasamahan na may pinapanood na video. Nakapag-serve naman na sila sa mga customer, kaya pahinga sila saglit at nakakapanood ng videos. Tignan mo to Althea, ang galing nung bata no? Bata pa lang naghahanap buhay na. Lumapit siya sa kasamahan at nakipanood, pero gano'n na lang ang gulat niya nang makitang ang anak niya ang pinapanood nito. Teka lang, kapangalan mo pa yung ina ng bata. Walang naging sagot si Althea. Bumalik lang siya sa pagtatrabaho. Hindi rin naman kasi alam ng mga katrabaho niya ang tungkol sa anak niya. Di kasi siya nagkukwento tungkol sa personal niyang buhay. At kung sasabihin niyang siya ang ina ng batang nasa video, pati siya ay pagkakaguluhan. Ang buong akala niya na sa bahay lang talaga ang anak at gumagawa ng assignment, pero umaalis pala ito para magbenta ng banana Q para makatulong sa kanya. Gusto niyang magalit sa anak.
Pero mas lumalamang ang galit niya sa sarili at sa walang kwenta nitong ama. Sa kanya dahil pakiramdam niya, may kulang pa rin at ramdam yun ng anak at sa ama nito na ayaw paniwalaan na anak nito ang bata. Kaya mamaya pag uwi niya, mag-uusap talaga silang mag-ina. Pag uwi ni Althea, naabutan nito ang anak na gumagawa ng assignment. Napatingin siya sa mga groceries at ilang gamit na nasa bahay nila. Kanino to galing? Tanong niya sa bata. Natigil ito sa ginagawa. Natatakot na tumingin si Johan sa kanya. Mama, doon po sa babaeng nagvi-video. Bakit hindi mo sinabi kay mama na nagtitinda ka? Nayuko si Johan. Mas lalong natakot ang bata. Hindi makasagot. Gusto ko lang pong makatulong, mama. Unti-unting lumapit si Althea sa anak. Pumantay siya sa bata. Tinuyo ang mga luhang tumulo na mula sa mga mata nito. Kaya ka namang buhayin ni mama eh. Hindi mo kailangan na gawin yun kasi kaya naman ni mama. Mas lalong naiyak si Johan sa sinabi ng mama nito. Pero mama, nahihirapan po kayo. Gusto ko pong makatulong. Tumulo na rin ang luha sa mga mata ni Althea. Mabilis niyang niyakap ang anak niya. Hindi galit si mama sa iyo ha? Tumango ang bata. Proud si mama sa iyo kasi napakabuti mong bata. Palagi mong tatandaan anak ha. Mahal na mahal ka ni mama. Pinakawalan niya ang anak mula sa kanyang pagkakayakap. Napangiti na lang si Althea. Ngunit bigla na lang natigilan ng dalawa nang may kumatok sa pinto. Baka po si Lolo Tonyo. Siya po ang tumutulong sa akin. Siya po ang nagluluto. Hindi na muna niya pinansin ang anak at dumiretso sa pintuan para tignan kung sino ang kumakatok. Mang Ton. Sa pag-aakalang si Mang Tonyo ay babatiin sana ito ni Althea, pero laking gulat niya nang isang hindi inaasahang tao na pupuntahan sila ang makakaharap niya. Althea? Tanging nasabi ni Johan sa kanya. Isasarado na sana ni Althea ang pintuan, ngunit iniharang ni Johan ang braso nito. Hindi niya naituloy ang balak gawin. Nakapasok din sa loob ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong dito. Nakitaan niya ng hindi inaasahang emosyon ng mata ng lalaki na para bang humihingi ng tawad sa kanya. Mama, sino po siya? Taka namang tanong ni Johan sa lalaki. Dumako ang tingin ni Johan sa bata. Akmang lalapitan sana ito, pero humarang si Althea. Umalis ka na, Johans. Utos ni Althea kay Johans, pero nanatili ang tingin ng lalaki sa bata. Nagkatitigan ng mag-ama. Sino po siya, mama? Ako ang papa mo. Walang pag-aatubiling sagot sa bata. Dumako ang tingin ni Johan kay Althea na para bang inaalam sa mama niya kung nagsasabi ba ng totoo ang lalaking kaharap niya. Ano bang sinasabi mo? Pwede bang umalis ka na? Mas lalong umusbong ang galit ni Althea. Inipon niya ang lahat ng lakas para magawang maitulak ang lalaki palabas sa kanilang inuupahan. Ikaw? Papa? Walang papa ang anak ko. Habang nakaturo kay Johans, sinubukang lapitan ng babae pero malakas siya nitong itinulak. Nakalimutan mo na bang sinabi mo nun? Ikaw mismo ang nagsabi na hindi ikaw ang ama ng bata. Halos kapusina ng hininga si Althea dahil sa sobrang galit. Alam ko na ang totoo. Sinabi sa akin ng lalaking yun ang lahat. I'm sorry, Althea. Ang galit sa mukha ni Althea ay biglang kumalma. Natahimik din ito bigla. Ngunit saglit lang yun. Bigla rin kasing bumalik ang galit nito. At sa tingin mo, maaayos ng sorry mo ang lahat? Nung siyang nagsabi pinaniwalaan mo, pero nung ako pinagtabuyan mo kami ng anak mo, kaya ang kapal ng mukha mo para magpakita pa sa amin. At ipakikilala mo ang sarili mo bilang ama dahil hindi ka naman nagpakaama. Ayaw mong maging ama. Gamit ng likod ng kanyang palad, pinunasan niya ang luhang tumulo sa mga mata. I'm sorry kung hindi ako naniwala sa iyo. Akala ko kaya ayaw mong iwan ng pamilya ay dahil sa lalaking yun. Nung nakita ko kayo, sobra akong nasaktan. At sa tingin mo hindi ako nasaktan? Hindi ko magawang iwan ng pamilya ko dahil gusto ko makabawi sa kanila. Pero sila pa palang sisira ng buhay ko, ng relasyon nating dalawa. At hinayaan mong magtagumpay sila kasi mas pinili mong hindi ako pakinggan. Oo, niloko ka ng unang girlfriend mo, pero hindi ibig sabihin na lolokohin na din kita. Tumalikod na si Althea. Akmang papasok na nga sana, pero naramdaman niya ang pagkakayakap ni Johans mula sa likuran niya. Please love, forgive me.
Mabilis niyang tinanggal ang pagkakayakap ng lalaki. Iniwan sa labas para balikan ng anak nila. Naiwan si Yuhens na nakatayo sa labas ng nakasaradong pinto. Labis na panghihina ang kanyang naramdaman, pero kahit na pagsusuntukin pa niya ang sarili, kulang pa rin ang sakit nun sa sakit ng naramdaman at naranasan ni Althea dahil sa kanya. Mama, totoo po ba na si Papa po yung nasa labas? Tanong ni Johan, pero hindi sumagot si Althea. Nanatili itong tahimik. Akmang lalabas sana ang bata para puntahan ng papa nito, pero humarang si Althea. Ayaw niya na ipakausap ang anak niya kay Yuhens. Mama, napanood po ni Papa yung video ko. Lumuluha ng sabi ni Johan. Labis siyang nasaktan sa sinabi nito. Hindi pa ba siya sapat para sa anak? Mama, please. Mag-uusap lang po kami ni Papa. Wala na siyang nagawa kundi bitiwan si Johan at hayaang lumabas ang bata. Napaupo na lamang si Althea sa maliit nilang sofa. Doon na tuluyang nagsipatakan ng kanyang mga luha. Sa muling pagkikita nilang dalawa ni Yuhens, bumalik ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman sa ginawa nitong pananaboy sa kanya noon. Pero kung hindi nito nalaman kay Renz ang totoo, magkukumahog ba itong bumalik sa kanya? Hahanapin ba silang mag-ina? Papa? Ani Yuhan sa lalaki nagpakilalang papa niya. Mabilis namang pumantay si Yuhan sa anak. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Yakap na parang ayaw niya na itong pakawalan pa. Ako po si Johan, Papa. Pagpapakilala pa nito, mas lalong naluha si Yuhens. Ako si Yuhens, ang papa mo. Muli lang siyang niyakap ng anak. Labis na pagsisisi ang naramdaman niya ng mga oras na iyon. Kung maibabalik niya lang ang oras, itatama niya ang kanyang pagkakamali noon. Nang sa ganon, hindi niya nasaktan si Althea at hindi ito naghirap at ang anak nila. Malamig ang tingin ni Althea sa anak, nakausap si Yuhens. Gustong makasama ng bata ang ama nito, kaya kahit hindi niya gusto at galit siya sa lalaki, isinantabi niya na muna yon para sa mahal na anak. Papa, dito ka na po kumain, masarap pong magluto si Mama. Yaya pa ni Johan sa papa nito. Nag-aalangan na tumingin si Johannes kay Althea. Nang iwan silang dalawa ng babae, alam niya na ang sagot nito. Son, pwede naman na sa labas na lang kumain si Papa. Babalik na lang ako bukas. Paalam niya sa anak pero umiling ito. Pero Papa, mas masaya po kung magkakasama po tayong tatlo nila Mama. Natatakot po ko, baka hindi na po kayo bumalik. Dito ka na kumain, susobrahan ko na lang ang luto. Walang emosyong sabi ni Althea na lumabas muna para bumili ng maluluto. Naiwan ng mag-ama sa loob ng bahay. Papa, ano pong nangyari sa inyo ni Mama? Bakit hindi ka po namin kasama habang lumalaki ako? Tanong ni Johan. Hindi agad nakasagot si Yuhens. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Nasaktan ko ang mama mo kaya kung hindi niya sinabi sa iyong tungkol sa akin, kasalanan ko yun. Huwag kang magagalit sa kanya ha. Napangiti si Yuhens nang tumango si Johan. Maya-maya pa, bumalik si Althea na may dalang mga gulay na pangsigang pati na rin ng baboy. Pwede mo bang kwentuhan si Papa tungkol sa inyo ng mama mo? Magkatabi ang mag-ama sa sofa. Si Mama po, ang sipag-sipag niya po. Bago po siya pumasok sa pinagtatrabahuhan niya, hinahatid niya po muna ako sa school pero hindi niya na po ako nasusundo. Anong oras na po kasi siya umuwi pero okay lang po kasi tinuruan naman po ako ni Mama. Si Mama po alam ko nahihirapan na po siya pero hindi po siya nagsasabi sa akin. Kaya po naisip ko na magbenta po para makatulong po ko sa kanya para hindi niya na po ko bibigyan ng baon. Nakaramdam ng labis na sakit si Yuhens dahil sa kanyang mga narinig mula sa anak niya. Kaya nga po ang saya ko kasi nag-viral daw po yung video ko. Tinuro ng bata ang dinala ng vlogger para sa kanilang mag-ina. Ang dami po naming groceries ni Mama pati gamit. Napatingin doon si Yuhens. Masaya ang kanyang anak, patunay lamang na bihirang magkaroon ng ganoon kadami ang kanyang mag-ina. Mas lalo siyang nagalit sa sarili. Kakain na. Lumapit ang mag-ama kay Althea na katatapos lang magluto. 3 pingganang nilagay nito sa ibabaw ng maliit nilang mesa. Pero ang anak niya lang ang nilagyan niya ng kanin at ulam sa pinggan. Papa, malayo po ba ang bahay niyo dito? Tanong ni Johan habang kumakain ng mga ito. Ilang oras din ang biyahe.
Dito ka na po matulog, Papa. Pero kutsyon lang po yung higaan namin ni Mama. Tumingin si Yuhens kay Althea. Mukhang hindi payag sa gusto ng anak. Tatanggi na dapat siya pero nagsalita ang babae. Pagbigyan mo na ang bata. Huwag mo kong alalahanin. Malamig nitong sabi. Dinala ang pinggan sa lababo dahil tapos naman na itong kumain. Papa, tabi ka na po sa akin. Nakahiga na sa kutsyon si Johan. Tapos na kasi itong maglinis ng katawan. Sumunod naman si Yuhan sa anak at tumabi dito. Samantalang si Althea ay naroon pa sa sala. Ang mama mo? Nauuna po lagi ako kay mama matulog. Minsan po tumatabi siya sa akin para makatulog ako agad. Pero pag nagigising ako, nandoon na po siya sa sofa nakaupo. Tumango lang si Yuhens. Pinatulog na nito ang anak niya. Mabilis na nakatulog ang bata kaya naisipan niyang puntahan na si Althea. Pero hindi pa siya nakakahakbang palabas ng kwarto, narinig niya ang paghikbi nito. Tahimik itong umiiyak habang nakaupo sa sofa. Pero saglit lang yun dahil mabilis din itong pinunasan ng mga luha at umakto na okay lang. Doon na siya lumabas. Bakit hindi mo tinabihan ng bata? Walang emosyon itong tanong. Unti-unti siyang naglakad papunta dito at hindi alam ang sasabihin. Kung nandito ka para isama kami, umasa kang hindi mangyayari ang gusto mo. Kung gusto mong makasama ang anak natin, pwede kang bumisita at puntahan na lang siya dito. Nilagpasan pa siya ng babae. Nahawakan niya ang kamay nito pero tiningnan lang nito ang pagkakahawak tsaka mabilis na binawi ang kamay nito. Nang gabing yon, sa maliit na sofa natulog si Yuhens. At dahil hindi naman siya kasya kapag humiga doon, nakaupo na lang siyang natulog. Wala lang ang pagtitiis niyang yun kumpara sa ilang taon na pagtitiis ni Althea para buhayin ang anak nila. Kinabukasan, maagang nagising si Althea. Wala naman siyang pasok. Sabado yun at yun ang day off niya. Pero gusto niyang ipaghanda ng masarap na almusal ang anak niya. Hindi na siya nagtaka nang makitang wala si Yuhen sa kanilang tabi. Hindi naman ito manhid para hindi maramdamang galit siya. Sinaing na muna ang kanyang inuna. Matapos magsaing, naupo na muna siya sa sofa nang biglang lumabas si Johan sa kwarto. Mama! Bakit anak? Mama, pwede po bang sumama na po tayo kay Papa? Mama, ayoko na pong magtrabaho kayo. Si Papa na lang po para makasama ko na po kayong dalawa. Niyakap siya ng anak. Naluha si Althea sa sinabi ng anak. Pero nang makita si Yuhens na kakapasok lang ng bahay, mabilis niyang tinuyo ang tumulong luha gamit ang likod ng kanyang palad. Sige, sasama na tayo sa papa mo. Sinadya niya iyong iparinig kay Yuhens. Bago sila umalis, nagpaalam na muna si Johan kay Lolo Tonyo nito. Gayon din si Althea. Nagpasalamat siya sa ilang taon na pagpapatira ng matanda sa paupahan nito. Tumawag naman siya sa pinagtatrabahuhan at sinabing humanap na ng ipapalit sa kanya dahil hindi na siya babalik pa sa trabaho. Habang lulan sila ng sasakyan ni Yuhens, tahimik lang si Althea. Nakatuon ang atensyon niya sa mga nadadaanan. Tuwang-tuwa naman si Johan dahil first time lang nitong makaalis sa probinsya. Tungkol naman sa school na pinapasukan na to, si Yuhens na daw ang magpapaayos noon dahil ayon sa lalaki, hindi na sila babalik doon. Althea, right? Ang ganda-ganda mo parang ako. Mahigpit siyang niyakap ng babae. Kilala niyo po ako? Takang tanong ni Althea. Yeah, you're my brother's girlfriend kaya syempre kilala na kita. Nakita na din kita ng isang beses. Ako pa nga nagsabi sa magulang namin ng tungkol sa inyo dahil nakita ko kayo na nagde-date sa isang resto. Ate, saway ni Yuhens sa nakakatandang kapatid pero tumawa lang si Yara. It's so sad na dahil sa kapatid ko, bigla kayo naghiwalay. Hindi ka man lang niya na ipakilala sa amin. Ikaw yung nasa video? Dumako ang tingin nila sa dalawang bata. Tuwang-tuwa si Kiara kay Johan. Napanood mo yon? Yes, you're so cool. Napapalakpak pa ang batang babae. Pumantay si Yara sa anak nito. Sweetie, anak siya ng Tito Yuhens mo. Umawang ang labi ng bata. Saya ang bumakas sa mukha nito. Pero nang dumako ang tingin sa kanyang Tito Yuhens, biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. Pinabayaan mo ang cousin ko, Tito. Galit nitong tanong sa tiyuhin. Mahinang natawa si Yara sa sinabi ng anak pero inawat naman niya ito. Sweetie, don't say that.
Sorry tito, ikaw po kasi eh. Hindi maiwasan pa ni Althea na matawa dahil sa bata. You're so pretty po tita. Ikaw po ang mami ng cousin ko. Pumantay siya sa bata at pinisilang pisngin ito. Ikaw din ang ganda-ganda mo. Napangiti naman si Kiara. Pero maya-maya pa, niyaya na nito ang pinsan na maglaro. Kaya si Yuhens at ang ate nito ang naiwan. Oh, I still have things to do pala. Iwan ko na muna dito si Kiara ha. Tsaka ito nagmamadaling umalis. Napatingin si Althea kay Yuhens na napahilot sa sintido. Pero nang mapatingin sa kanya ang lalaki, iniwan niya ito't sinundan ng dalawang bata. Buong hapon pinapanood lang ni Althea ang magpinsan. Hindi niya pinapansin si Yuhens at matapos ang ilang oras na pag-iwan sa anak, bumalik na ang ate ni Yuhens pero may kasama na ito, ang asawa at mga magulang ni Yuhens. She's Althea ma'am, siya yung GF ni Yuhens na sinasabi ko. Hindi kasi agad siya pinakilala ni Yuhens noon. Ani Yara habang kausap ang ina. Matagal siyang tinignan ng ginang. Nagulat na lang si Yara nang lumapit sa kanya ang ginang. Niyakap siya nito habang ang asawa nito nakatingin lang sa kanila at nakangiti. I'm so sorry iha kung kailangan mong pagdaanan ng lahat ng yun. Sabi ng ginang matapos siyang pakawalan sa pagkakayakap nito. Mukhang alam na ng mga ito ang buong kwento. Dumako ang tingin nito sa anak. Natroma lang talaga ang anak ko sa manluloko niyang GF. But we know na hindi ka ganun at hindi ka magiging ganun. Pilit lang siyang umiti sa harap ng ginang. So what are your plans? Kailan kayo magpapakasal? May ngiti sa labi nitong tanong. Wala po kong planong magpakasal sa anak niyo. Matapat niyang sagot sa mga ito. Ang ngiti sa labi, mabilis na nawala. Nandito lang po ko para sa anak namin. Awkward na tumawa ang ginang. Ah yes, hindi niyo pa napag-uusapan. Hindi na sumagot pa si Althea. Nang gabing yon, sama-sama silang naghapunan bilang pag-welcome sa kanya at sa anak na si Johan sa pamilya Monteverde. Masayang-masaya ang mga ito dahil sa kanila. Huwag ka na magpahanda ng ibang kwarto. Doon ako sa kwarto ni Johan. Anya kay Yuhens. Hindi niya hinayaan pang sumagot ang lalaki. Bagkus, sinundan niya ang anak na nagtungo na sa kwartong pinaayos ng lalaki. Naiwan si Yuhens na hindi alam ang gagawin kung paano sila magkakaayos ni Althea. Kasalanan na rin naman niya, kaya kailangan niyang magdusa. Pero ang hirap pala. Pero hanggat kaya, magagawa niyang magtiis para sa babaeng mahal at sa anak nilang dalawa. Kinabukasan, maagang gumising si Yuhens para i-check ang mag-ina niya. Pero pagpunta niya sa kwarto ng anak, wala doon si Althea. Tanging ang anak lang nila na natutulog. Napuno ng kaba si Yuhens. Iniwan na ba siya nito at ang anak nila? Lingid sa kaalaman ni Yuhens na nagtungo si Althea sa bahay ng kanyang mga magulang. Mula sa likod ng puno, kitang-kita niya ang nanay niyang nagwawali sa labas ng kanilang bahay. Aurora, ipaglaba mo ko mamaya. Isang babae ang dumaan at yun ang sinabi sa kanyang nanay. Oo, dalhin mo na. Hindi na nito natuloy ang sasabihin. Basta na lang kasing nilagpasan ng kausap. Umalis na siya sa pagkakatago sa likod ng puno. Althea anak? Hindi makapaniwala nitong sabi. Walang sinayang na oras ang nanay ni Althea. Mabilis itong lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Patawad anak. Patawad sa nagawa namin ng tatay mo. Anito habang yakap-yakap si Althea. Tumulo ang mga luha ni Althea. Kahit nagalit siya sa mga magulang, nangingibabaw pa rin talaga ang pagmamahal niya sa mga ito. Wala na ang tatay mo anak. 2 taon na rin simula nang mamatay siya. Pero bago siya mawala, ibinili niya sa akin na sa sandaling muli tayo magkita. Ihingi ko siya ng tawad sa iyo. Hiyang-hiya kami sa nagawa namin sa iyo at sa nobyo mo noon. Kami ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng sarili naming anak. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Althea. Matapos ang saglit na dramahan, pumasok na sila sa loob ng bahay. Kaagad namang nagtanong ang nanay niya tungkol sa naging buhay niya. Matapat niya namang sinagot ang naging tanong nito. Ibig sabihin may apo na ako. Tumango siya bilang tugon. Nasa bahay po siya ni Yuhens. Sumama na po kayo sa akin, Nay. Hindi ko po kayo pwedeng iwan dito ng mag-isa lang. Pag-iling ang naging sagot ni Aurora. Hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin ako sa binatang yon. Kung gusto mo'y pwede nyo na lang akong dalaw-dalawin dito.
Ilang beses pang kinukumbinsi ni Althea ang nanay niya pero ayaw nitong pumayag. Kaya naman bago siya umalis, sinabi niya na sa pagbalik niya kasama niya ang anak niya. "Saan ka galing?" tanong ni Juhens nang makabalik siya, pero hindi niya sinagot ang tanong ng lalaki. Nilagpasan niya lang din ito para hanapin ang anak nila. "Saan ka galing, mama?" "Sa lola mo. Sa susunod isasama na kita para makilala mo siya." Napangiti ang bata sa narinig. Nagkatinginan si Juhens at Althea, pero kaagad niyang iniwas ang tingin, hindi pinansin ng lalaki. Lumipas pa ang araw at nanatiling malamig ang pakikitungo ni Althea kay Juhens. Hindi pa rin kasi talaga nawawala sa isip niya ang mga sinabi nito noon sa kanya. At sa tuwing naaalala niya yon, bumabalik ang lahat ng sakit sa kanya. Tuwing umaga, pinaghahanda siya ni Juhens ng agahan, pero ang anak lang ang kumakain. Pag umuwi ito sa hapon, may dalang pasalubong pero hindi niya rin kinakain. At kapag nag-good night ito sa kanya sa gabi at good morning sa umaga, hindi niya pinapansin. Nakikita niya naman na sincere ang lalaki. Pero sa tuwing sumasagi sa isip niya ang mga sinabi nito noon, nababaliwala sa kanyang lahat ng effort nito. Hanggang isang araw, nagpaalam si Juhens na kailangan nitong magtungo sa China para sa isang business meeting. Nagpaalam ito sa kanya at kay Johan, pero ang anak lang nila ang pumansin dito, habang siya walang kahit na anong sinabi. Pagkaalis ni Althea, kung bakit pero bigla na lang nag-flashback sa kanya kung paano sila nagkakilala. Isa siyang empleyado noon sa isang kumpanya, naka-business partner nila Juhens. Nang pumunta ang lalaki sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan, napansin siya nito hanggang sa nagpatuloy na ito sa pagpapapansin sa kanya. At ayaw na siyang tigilan hanggang sa naging magkasintahan silang dalawa ng lalaki. Hawak niya naman ang cellphone na kay tagal niyang hindi ginamit simula na maging ina siya dahil wala siyang oras para gamitin yun. Binuksan niya ang message na ngayon niya lamang din natignan. "Papunta na ako sa inyo, love. Susunduin kita. Papakilala na kita sa magulang ko para sa kasal natin." Yun ang huling text ni Juhens sa kanya. Yun yung gabing nadatnan nito nakatabi niya sa kama si Renz. Pinakailamanan siguro ng nanay at tatay niya ang cellphone niya at nabasa ang text, kaya ba labis itong nasaktan? "Althea," napatingin siya sa ate ni Juhens na kadarating lamang. "Ate Yara, bakit?" "Si Juhens, the plane. Yung plane na sinasakyan niya nag-plane crash." Nabitiwan niya ang cellphone na hawak. Napahawak si Althea sa kanyang dibdib at sa labis na panghihina, muli siyang napaupo sa sofa. Hindi pa ito pwedeng mawala dahil hindi niya nasasabi sa lalaki na hanggang ngayon mahal pa rin niya ito. Hindi mapakali si Althea. Gusto niya sanang sumama kay Yara para malaman ang lagay ni Juhens. Ngunit hindi siya nito isinama at bantayan na lang daw niya ang pamangkin nito. Hindi niya na rin muna sinabi sa anak ang nangyari kay Juhens. Ayaw niya kasing mag-alala ang bata sa papa nito. Kaya siya itong hindi mapakali habang naghihintay ng update. "What the hell? Alalang-alala kami sa inila mami tapos wala ka pala dun. Hindi ka sumakay sa eroplanong yon?" Napatingin siya sa magkapatid na kakapasok lang sa loob ng bahay. "Anong gusto mo ate? Nandun ako. May dinaanan pa ako. That's why na-late ako sa flight. And ligtas naman ang mga pasahero." Wala nang sinayang pang oras si Althea. Mabilis siyang lumapit kay Juhens at yumakap dito. "See? Pati taong hindi ka pinapansin, papansinin ka na ngayon. Papansin ka rin kasi. Baka gimmick mo lang yun, you fucking bastard." Nanggagalaiti pa rin sa kapatid habang si Juhens gulat na gulat sa ginawa niyang pagyakap dito. "Masaya kung okay ka lang." Aniya at lumayo din sa lalaki. Ang ate Yara naman ito, kilig na kilig sa isang tabi. "Pupuntahan ko na muna ang mga pamangkin ko sa taas. Bahala kayo dyan." Iniwan silang dalawa sa sala. Nagkailangan silang dalawa ni Juhens, kaya ilang segundo pa ang lumipas bago ito nagsalita. "I'm sorry kung pinag-alala ko kayo. I didn't mean to do that." Paghingi nito ng pasensya sa kanya. "Akala ko mawawala ka na sa amin." Anya habang nakatingin sa mga mata nito. "Hindi pa ako pwedeng mawala, hindi pa tayo nagkakaayos." Tumulo ang kanyang mga luha. "Shh, don't cry. Ayoko umiiyak ka ng dahil sa akin. Tamang ako naman ang paiyakin mo. Okay lang na pahirapan mo ako basta kasama ko kayo." Muli niyang niyakap si Juhens.
Gumanti naman ito ng yakap na may kasama pang haplos sa kanyang buhok at halik sa kanyang noo. Hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo. Nandito lang ako maghihintay, no matter how long it takes. Anito, haplos ang kanyang pisngi. Kinagabihan, nagkaroon ulit sila ng family dinner. But this time, takang-taka ang pamilya dahil pinapansin niya na si Juhens, maging ang anak nila na si Johan, pati na rin ang pinsan nitong si Kiara. Tita, you two are okay na po? Tanong ng bata. Natuon ang atensyon ng lahat sa kanilang dalawa ni Juhens. Hindi siya makasagot, habang ang lalaki, ngiting-ngiti kaya napangiti na lang din ang mga ito. Matapos ang dinner, nagpaalam ng magulang ni Juhens. Ganon din ang ate Yara nito. Kumis pa nga sa pisngi niya si Kiara at nagbabay sa pinsan nitong si Johan. Pwede ba akong tumabi sa inyo ni Johan? Paakyat na siya nang magsalita si Juhens. Nang umiti lang siya, napayes naman ng lalaki. Ayaw niya na ring pahirapan pa ang sarili. Sa ginawa niyang pagpapahirap kay Juhens, maging siya ay nahirapan din naman talaga. Kalalabas lang niya ng banyo nang madatnan niya si Juhens na nakaupo sa dulo ng kama. Pero dumiretso si Althea sa harap ng salamin para magsuklay. Let me. Nagulat siya nang kunin ng lalaki ang suklay at ito rin mismo ang nagsuklay sa kanya. Hinayaan niya lang ito, total alam din naman ang ginagawa. Matapos suklayin, tumayo si Althea. Nauna siyang nahiga sa kama, sumunod naman si Juhens. Sa kanan siya habang ito, kaliwang bahagi ng anak nila. Kinabukasan, nagising si Althea na hindi na siya kay Johan nakayakap. Pagkamulat niya, si Juhens ang kanyang nakita habang nasa harapan ng kama ang pamilya nito. Ang anak nila, tuwang-tuwa pati na rin ang pinsan nitong si Kiara. Kilig na kilig din ang magulang ni Juhens, pati na si ate Yara nito. Pero nang sitahin ng lalaki, mabilis na nagsilabasan. Akmang babangon na sana siya at aalis sa kama, pero nahawakan ni Juhens ang kanyang kamay. Napaharap siya dito. Nagulat na lang siya nang sakupin nito ang kanyang labi. I can't help myself anymore. Anito at hindi pa ito nakontento sa isang halik dahil inulit-ulit pa. Pagbaba niya at ni Juhens, wala na doon ang ate Yara niya at ang magulang nito. Maging si Kiara at ang anak nilang si Johan ay wala din. Ayon sa isang maid, lalabas daw ang mga ito. Sila lang tuloy ni Juhens ang naiwan sa bahay. Gusto mo bang sumama? Bibisitahin ko lang si nanay. Anya sa lalaki habang sila ay kumakain. I'll go with you. Mabilis nitong sagot. Pagkatapos kumain, nag-ayos na sila ng sarili at kaagad na umalis ng bahay nito para puntahan ng kanyang nanay. Anak, natigilan ng nanay ni Althea nang makitang si Juhens pala ang kanyang kasama at hindi katulad ng sabi niya na sa susunod ay apo nito ang kasama. Okay na ba kayong dalawa? Tanong nito nang makabawi. Nagkatinginan silang dalawa ni Juhens. Okay na kami, ma. Bakit okay lang? Bakit hindi pa kayo magpakasal? Gusto kong bago ako mawala makita kitang ikasal, anak. Tila ba hinaplos ang kanyang puso. Sumama na po kayo sa amin, nay. Para araw-araw nyo nang kasama ang apo ninyo. Napatawad ko na po kayo. Tumingin ito kay Juhens. Patawad, iho. Hiyang-hiya ko sa ginawa namin noon. Tapos na po yun. Gusto ko lang po ngayon maging masaya si Althea. At alam kong mangyayari lang po yun kung sasama kayo sa amin. Nang sumama na ang nanay niya, labis iyong ikinatuwa ni Althea. Alam ng pamilya ni Juhens ang buong kwento, pero hindi nila pinakitaan ng masama ang kanyang nanay. Bagkus, malugod nilang tinanggap, lalo na ng anak niyang si Johan na tuwang-tuwa dahil dalawa na ang lola nito. Kinagabihan, nagkaroon sila ng family dinner. But this time, kasama na ang kanyang nanay na welcome din sa family. Masayang kwentuhan ang nangyari at bida ang dalawang bata na si Johan at Kiara. Pero nagulat na lang ang lahat nang tumayo si Juhens at nang iluhod nito ang isang tuhod sa harap niya habang hawak ang isang maliit na box na alam niya na kung anong laman. Say yes na agad, Althea, please, sigaw ni Ate Yara kaya halos mabingi ang asawa nito. Will you be my Mrs. Monteverde? Tanong ni Juhens sa kanya. Tumingin muna si Althea sa anak nila. Yes. Ay, para lang sa anak kaya pakakasalan. Pangaasar ni Yara sa kapatid kaya natawa na lang sila. Pero si Juhens, walang hiya-hiya siyang hinalikan sa harap ng kanilang pamilya. Mabilis ang naging preparation ng kasal. Sa dami ba naman ng nag-ayos,
Siyempre sa pangunguna ni Ate Yara kaya after 1 week, ikakasal na agad sila ni Eugens. Ang grande ang naging kasal nilang dalawa, kung saan mga kilalang tao ang imbitado and she never imagined na magiging ganun ang kasal niya. You may kiss the bride. Mabilis na inalis ni Eugens ang pagkakatakip sa kanya ng belo at sa harap ng mga bisita nila, hinagkan siya nito ng buong pagmamahal. Palakpakan na lang ang kanilang narinig. Para sa honeymoon, 1 week vacation sa Paris ang naging regalo ng mga magulang ni Eugens sa kanila at ng Ate Yara nito. Sila na muna daw bahala kay Johan at sa kanyang nanay. Basta daw pagbalik nila may kapatid na si Johan. Napakaloko talaga ng ate ni Eugens. Pero sa kabila ng mga nangyari, hindi niya inaasahan na magkakaroon pa sila ng happy ending ni Eugens. Ganun naman talaga, di ba? Nahihirapan muna bago maging masaya at sisiguraduhin niya na wala na makakasira pa sa kasiyahang yun.